Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Hanggang kailan ho mararanasan itong masamang panahon dyan sa Mindanao? Dito po sa Mindanao, we're expecting pa rin na medyo maulan po dito sa may eastern side, gaya ng Caraga and Davao region po yan hanggang bukas. And dito naman sa hilagang bahagi ng Mindanao, pagsapit po ng Sabado, sa may northern portion ng Caraga, sa may northern Mindanao, and then pagsapit po ng weekend or Sunday, ay mababawasan na yung mga pagulan doon. Sa bahagi naman po ng Luzon at Visayas, ano ho ang weather system ba na nakakaapekto ngayon doon? Sa mga susunod na araw, we're seeing pa rin po itong northeast monsoon or hanging amihan makaka-apekto po dito sa Luzon and Visayas at pinakamagdadala po ng mga mahihinang pagulan dito pa rin sa may eastern sides kagaya ng Cagayan Valley, Aurora and Quezon. I see. At papatapos na po ang Enero, posible bang maramdaman yung mas malamig na panahon dulot po ng amihan? Usually kasi 'di ba, sabi nila Pebrero 'yan eh. Yes, hanggang middle of February, steadily magiging malamig pa rin po lalo na sa madaling araw in many areas of our country. And then pagsapit po ng second half ng February, bahagyang ihina na yung ating amihan. Meron pa rin naman sa Luzon, pero mas hihina pa ito pagsapit po ng buwan ng Marso. I see. At ang sabi nila, no, yung mga naririnig natin, nakikita natin, tama lang ho yung mga impormasyon. Kapag malamig na malamig daw ang panahon, katulad po ng mga nararanasan natin ngayon, may posibilidad na magiging mas mainit din ang ating pong panahon ng tag-init. Ano ho ba ang totoo dyan? Meron po mga taon na gano'n na parang nababalanse po na sobrang lamig, napapalitan po ng sobrang init na tag-init. Then meron mga taon din po na hindi naman kalamigan for example, kapag ganito panahon ng amihan and then pagsapit po ng panahon ng tag-init, hindi rin kainitan or mas mainit pa actually. So iba-iba po yung years na meron tayo in terms of our temperatures. At depende rin po yan sa presence ng ibang mga weather systems, kagaya po ng, for example, kapag merong El Nino phenomenon, definitely maring mas mainit po yung temperatura by the latter half of the year. Sa atin po bang taya, ano ba ang nakikita natin? May sama ho ba ng panahon na papasok naman sa atin ngayong pong Pebrero? For February po, ang forecast natin na bagyo po ay 0 or 1. So maliit lang yung chance or pahira po na nagkakaroon tayo ng mga bagyo tuwing Pebrero, pero hindi po siya imposible. At ano ho ngayon ang pinakamalamig na naitala po natin na lagay po ng panahon kaya na maasahan pa natin until sabi nyo nga mid-Feb, mas lalamig pa ito? Yung forecast po natin na mga minimum temperatures for February, halos similar lang po dun sa mga minimum temperatures for January, pero mas na-achieve po ito during the first 2 weeks of February po, no? For Baguio and yung mga nearby areas po sa Cordillera regions, maring nasa 9 to 11 degrees po yung mga minimum temperatures natin, habang dito naman sa Metro Manila, mga 19 to 20 degrees pa rin. At ito ho ay within, kumbaga, normal pa naman na ganito parati ang inaasahan sa ganito pong panahon. Wala pa namang effect, sabi nga nila, yung climate change kaya na minsan nakikita ho natin sa ibang bansa, talaga nag-iiba na rin talaga yung kanila pong panahon doon eh. Yes po, wala naman tayong nakikitang unusual dun sa ating mga forecast na mga minimum temperatures. Hindi siya sobrang baba o hindi siya sobrang taas kumpara dun sa mga nagdaang taon. May mga pag-uulan ho ba sa ilang mga areas pa rin tayong aasahan? Yes, we're expecting pa rin na may mga light rains po dito sa may eastern sections po ng Luzon. Yan po ay dahil pa rin sa northeast monsoon. And then we're seeing po, pagsapit ng weekend, yung Visayas po makakaramdam din ng mga pag-ulan dahil po sa shear line. Kaya inabisuan po natin sila na mag-ingat sa mga baha at landslides. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming impormasyon na yan at sa inyo pong oras. Salamat po. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.